Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Makapasubo nga ang bilis sa usa ka tawo kanunay nga masukod kung unsa sila kamapuslanon sa kinabuhi sa uban. Inigabot sa panahon nga wa na sila ikapakita nga kaayuhan. Igo na lang silang isalikway. Ikaw kabarangay, nahimo ka na bang inutil sa mata sa uban? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato din laing sugilanon sa gugma o kinabuhi mo atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Gwen nga giuluhan taog inutil. Dear Papa Cholo, ako si Gwen, 42 anyos ug kanhi assistant principal sa usa ka pribadong tunghaan. Ang akong bana nga si Victor ug ako adunay duha ka anak. Ang akong kamagwangan mao si Pau, 25 anyos. Bag-o lang ni graduar si Pau sa college. Nagtrabaho siya karon sa usa ka call center. Ang akong kamanghuran si Judy, 23 anyos ug nag-eskwela pasab. Nalipay ko sa akong mga anak kay nagtungha nga maayo ug wa maghatag og sakit sa among mga bisan og naglisod mi karon sa kinabuhi. Kay na-stroke ang akong bana nga si Victor. High school o college mates mi ni Victor. First and last love mi sa usag-usa. Dagan ang nagsalos nako sa dihang naminyo mi. Ingon nila nga swerte mi sa usag-usa kay nakasal mi sa among best friend. I don't know kung swerte ba mi sa usag-usa pero tinuod jud nga nagsugod mig best friend sa high school. Ug sukad nga nagkauyab mi ni Victor. Wa na ko magtagad sa ubang mga laki nga nanguyab nako. Siya ang nag-push nako nga mupadayon og master's degree sa education maong nahimo kong assistant principal sa usa ka pribadong eskwelahan. Apan sa dihang nabalitaan namo nga giatake sa kasing-kasing si Victor niadtong 2019, nausab ang among kinabuhi. Hi, Ma. Yan namin ni Judy. Hay mga anak, mayong ni amo. Ganyan na mong gipangita sa inyong amahan. Kumusta na mas Papa? Arang-arang na. Gihatagan siyang tambal ka ganina mauna katog siya ron. Sige lang. Pagkatulog ka lang sa Papa para paspas ang iyong pagkaayo. May dalaming prutas ni Judy, Ma. Palihog ibutang sa lamisa. Ay, salamat. Ma, sorry. Sorry nga nadug kay mi. Nangita pa mong may adult diaper nga mahaom kang papagod. Wa na may stock ang brand nga iyang gigamit din sa ospital. Okay ra. Ma, nihila ka na sab? Basta ilo ako. Pagtanaw na ko sa inyong amahan while natug naluoy kay ko niya. Di rin na niya mahimo ang mga butang nga gusto niya buhaton. Dili na siya makaduwa og basketball. Di na makagawa sa bay aron mo tanaw og sini og mga unsa gawas. Ma, ang importante buhi si Papa. Tag-ani na mo ni Kuya Pao din sa ospital. Makitanggid ka na mo nga maghilak. Walang ko magpakita niya na sa inyong amahan. Di ko gustong maluoy sa siyang kaugalingon o dili ko gustong mas maluoy pa siya nato. Yatakis kasing-kasing si Papa. Pero niingon ang doktor nga kay batanon pa man si Papa, maulian na siya. Nagkinahanglan siya og therapy aron makalihok ug makalakaw pag-usab. Ni apa mi si Kuya, Ma. Magtinabangay gud ang tulugod.
Kinahanglan makita ni Papa nga wa ta mag-uol ron. Busa kinahanglan magpakaligon ta. Maayo kay naliwat mo sa inyong amahan. Ugwa mo maliwat na ako nga huyang. Ma, sobra na kay kaka-emosyonal. Sugad na din si Papa og na ICU. Hangtod na nga, isuod siya din sa regular room. Wa kapag yun mo uli. Ang maayo tingali, no? Bantayan na mas Papa karong gabi, hantod ugma. Aron makapahuway ka sab. Wa bitaw klase sa school, kay holiday man ugma. O bitaw ma. Sakto si Kuya. Nakinahanglan sa kapahuay ma. Uy, lisod na kung magkasakit ka. Sige ka, kung may tabo na, mapugos gyud si Papa nga maayo dayon para makaatiman siya nimo. Salamat mga anak. Cholo sa wa pa ma-stroke si Victor og na-paralyze, normal ang among kinabuhi. Akong bana og ako adunay normal nga relasyon. Di lami ingon ana ka-intimate. Bisan kay kapoy ming duha sa trabaho, mao nga mas gipili na mo nga matug. Pero nagsilbi mi sa usag-usa. Magstorya, mga tawa, maggakos ug manuroy. Papa Cholo, mao ni ang akong giampo sa Dios kada gabi. Ibalik niya sa naanda ng akong bana. Diyang nasakit si Victor, nahunong ko sa trabaho og 3 ka buwan. Apan nabalik ra ko dihang may nakuha nami nga caretaker ni Victor. Dihang nabalik ko sa eskwelahan na dinhi nasod sa akong kinabuhi si Jefferson. Usa siya ka fresh teacher og manghod nako og 15 ka tuig. Nakauyon og nagkasuod ming duha, Papa Cholo. Nakita man gud nako kang Jefferson ang pipila ka mga kinaiya sa akong bana. Mao nga gitratar nako siya sama sa usa ka igsuon o pag-umangkon. Gusto ko nga si Victor sama kalagsik ni Jefferson. Apan di niya mahimo. Sa diyang niadto si Jefferson sa among bahay aron paghatod og mga papeles nga kinahanglan akong pirmahan. Naabtan ko niya nga nagligo kang Victor. Pagkakita niya sa akong gibuhat, iya din kong gitabangan. Siya ang naghatod kang Victor sa among kwarto. Gitabangan sab niyag sinina si Victor. Diyang gipaila-ila ko si Jefferson kang Victor, wa ko kahibaw nga nung mipahiyom si Victor nga mitanaw nako. Pero naguol ang iyang mga mata. Natinga ako pero gibaliwaran ako. Sa diha nga si Victor naa na sa higdaanan. Akong giagda si Jefferson nga mag-snack sa di pa mubiya. Oh, daghan mo mga pictures nga gipilit sa bungbong. Bitaw. Kinsa man ang duha ka bata? Akong mga anak, si Pau ang among kamagwangan ug si Jody ang kamanghuran. Ay, dali, lingkod sa sofa. Maipakita ko nimo. Nahay, tanawa ni. Wow, Miss Gwen. Wapa kayo ka sa inyong wedding day. Ikaw, Gid Jefferson. Ang tanang bride, gwapa gyud na sila sa adlaw sa ilang kasal. Wapa gyud ka. Salamat. Hangtod karon, wapa gyapon. Ganahan ka og iced tea? Magkuha ko. Ako nalay magkuha, Miss Gwen. I know gikapoy ka. Ha? Sige. Miss Gwen? Nga naman. Nakita ba nimo ang pitsil sa iced tea? Mao ba ning door sa lababo? Oo, mauna. Nasa'y biskwit diha. Pagkuha lang og ganahan ka. Ayaw na. Nakakuha naman ko. Magsalamat. Okay. Ma, kinsa mo ka istorya? Ha? Ay, anak. Naano di ka? Ano ni katawa ka man og murag gikilig? Unsa? Unsa nang imong giingon? Ay koan kining may bisita ko ang among bag-ong magtutudlo sa among eskwelahan ni Hello. Pao, anak. Siya si Jefferson. Kumusta naman si Papa? Ay, nakatug na anak. May pahuway na ako kay bago lang siyang naligo. Maayo kami abot si Jefferson, gitabangan ko niya sa pagpaligo sa imong amahan.
Unsa? Ipaabot lang ta ko nimo. Nakadisturbo ka pa sa ubang tao da. Way kas para nako eh. Wa ko madisturbo. Nalipay gani ko nakatabang ko. Okay ra gyud kay nako. Kung okay ra nimo ako dili okay nako. Ngang ubang mga tao magligo sa kong amahan. Ma, atuon mo na ako sa papa. Na, sige. Sige, Pao. Musunod ako nimo. Miss Gwen, kuan gabi na. Sorry kayo nga nadugay ko din eh. Sige, ato na ko. Magkita lang unya ta sa eskwelahan ugma. Oo, sige. Salamat sa imong pagtabang, ha, Jefferson. Ay, pasensya ka na usab sa akong anak. Way kaso oy. Sige. Ayos ako. Bye. Nasayod ko nga gibati ni Jefferson ang kaway pagtahod sa akong anak nga si Pao sa akong pagpaila niya. Nasayod sab ko nga daghang pagduda ang naporma sa hunahuna sa akong anak. Mao nga mangayo kog pasaylo kang Jefferson pagkaugma. Kay nauwaw ko sa gipakitang kinaiya sa akong anak. Siya pa ang nitabang ug siya pa ang giinsulto ni Pao. Gwen? Ay, excuse. Ako gipaabot ni Ma'am Principal nga after school ko, no? May meeting ta. Mao ba? Sige, ma'am. Sir Jefferson, apilsag ka sa meeting, sir. Ha? Mao ba? Okay, sige. Way problema, ma'am. Salamat sa imong pagpahibaw, ma'am, ha? No problem. Sige, kita-kits ninyo later. Enjoy mo sa inyong banding. Unsa? Naibaw ko nga may lain silang huna-huna nato. Pero, ay lang tagda, oy. Tuod, kumusta man imong bana karong buntag sa imong pagbiya, Miss Gwen? Ay, okay na siya. Why problema? Ngayon noon. Naibaw ko kung unsa kalisod. Sa kalisod sa imong bana ang maong sitwasyon. Mingon ka nako nga siya gyud ang haligi sa inyong pamilya kaniadto sa wa pa siya ma-paralyze. So, lisod ang tanan para niya. Husto ka, Jefferson. Lisod para niya ang iyang kahimtang. Sabi mo, mura may gikusi ang akong kasing-kasing sa imong paghiskot nga samtang nag-iris ka niya. Naghilak siya. Mura kong mahugno kung maingon ni anak siya. Nagtuo kong mauwaw siya nga kinahanglan siyang bantayan o katimanon og sama ni anak. Nga nagkinahanglan siyang tabang sa uban para lang sa mga basic activities sama sa paglingkod, pagkaon, pag-inom og tubig ug uban pa. Wa siguro niya damha nga mahitabo niya nga atakihon siya sa kasing-kasing. Kusgan siya, wa siya bisyo, maisap ang iyang lawas, dili siya tambok og husos sa iyang mga gipangaon. Usahay kung makadungog og mga istorya nga sama ni ana kanang ligon ka, lagsik, healthy lifestyle, pero mo kay masakit. To be honest, matinga ako. Kay, di ba? Di sila angin masakit kay inatiman lagtarong ang ilang kaugalingon. Sakto ka, Jefferson. Katingad-an rong mga panahon na. Pero di ko na to mahibaw-an kon kanus atataptan og sakit. Sweet is victory mo, ma'am. Kay nakahayag ni mo ang tanan. Kay kung laing asawa pa to, sige, biyaan na siya. Gimahal ko si Victor. O kahibaw kong mabuntog ra niya ang tanang mga pagsuway. Pero kumusta naman iyang process, ma'am? Okay ba? Sukad siya nga nakagawas sa ospital, human siya at akihas kasing-kasing. Maugyapon siya hangtod ron, way kaustaban. Wa magkahipaltang iyang pagtambal, Miss Gwen. Naningkamot ko nga way masipyat sa iyang mga tambal. Sa pagkakaroon na palit na ko ang tanan nga giresita sa doktor. Kapoy ang akong lawas, Jefferson. Pero ang akong kasing-kasing og kalag dili kapuyon sa pag-atiman niya. Nabatid ako ang kalawom sa magisulti, Miss Gwen. By the way, Jefferson, baliko na ako ang atong istoryahan gani, ha? Ay, pasensya ka nas batasan sa akong anak, ha? Ni atong may bisita ka sa amo. Pero don't worry, nagsilos rato siya sa iyang papa.
Gipasaligan ko siya nga dili tinuod ang iyang mga pagduda. Okay ra. Okay ra, Miss Gwen. Di tinuod, uy. Pero, balido ba yung rason? O unsay buti may pasabot? Naay rason nga masuko siya. Kay, tinuod man yun nga nakagusto ko nimo. Unsa? I don't know, pero nalipay ka ko sukad kung bibati sa aman ini. Gusto ko malipay ka. Gusto ko nga mupahiyom ka. Gusto ko nga makakita ko kanunay nimo. Pasaylo ako. Pasaylo ako kay nagkupot ko sa usa ka butang nga nahibaw kong dili angay kuptan. Pero wala gyud ako kapugyang akong kaugalingon nga mubatig sama niini. Salamat sa pagmahal nga imong gipakita nako, Jefferson. Pero di na kumulao. Sakto ba? Okay ra. Pero may ba nga imo lang kong pasagdahan nga mubati ko og sama niini nga makagusto ko nimo. Please, ayaw lang kong likay. Ayaw kadlok. Gusto lang na akong ipakita nimo nga nahigugma ko nimo. Bisag asa nga anggulo akong tan-awon, sayop si Jefferson. Sayop ang klase sa gugma nga gusto niyang ihatag nako. Pero nganong wa man ako siya pugni. Angay unta nako siyang ingnon nga undangon na niya kay di nako ibaylo ang akong bana ngadto niya. Apan sa usa ka bahin, nakahuna-huna ko, way dautan nga manguyab siya kay di man sab nako siya sugton. Apan sa paglabay sa panahon, naglibog ko. Wa ko kay baw kung nakagusto ba ko ni Jefferson o wa. Labi na ni adtong mga panahon na nga wa paghihapon mauswag si Victor. Mas nagsalig ko kang Jefferson aron malipay ang akong adlaw. Nahadlo ko. I know nga one day, masulti na ako ni Jefferson nga ganahan po ko niya. Ug niabot ang adlaw nga akong gikahadlukan. Kumusta si Gwen? Hubog pa kaayo pero okay ra. Ni hunong may ganina kay bisukan na magud siya. Unsa man, na okay bang yung pamati? Human siya misuka? May kalma na siya. Ay, salamat gud kay Jefferson, ha? Sorry, wak may kuyog ni mong ihatod si Gwen sa ila. Dili na ako babiyaan ang mga buluhaton sa eskwelahan. Basta ba ya, ha? Imong ihatod og tarong si Gwen nga to sa ila? I-update lang ko. Sige. Bye, Shalo. Bye! Pag-amping mo, ha? Bye! Kaniyot lang yun. Kaniyot lang yun. Kaya happy na tamabo sa inyo. You know, ikaw, plastic kayo ka. Ako? Ay, dili. Ako ang plastic. Siyempre, ikaw, duharatang niya sa sakyanan. Ha? Ganun na plastic manuong ko. Plastic ka kay kung naata sa eskwelahan, tawgon ko ni mong Miss Gwen. O niya kung kitarando ha, Gwen ra. Wa kay respeto unsa. Ang respeto na arasod sa eskwelahan, og mugawas gani, first name basis na. Karol ko mihunong sa pagtawag ni Miss Gwen. O sa dihang gipaila-ila ko nimo sa ibong anak kasi Pao, dihang gitabangan ti ka sa pagligo sa ibong bana. Gitawag man gihapon ti kag Miss Gwen. Mao gani nganong mao mambitaw o nganong mihunong man ka. Para ingnon sa mga tao sa school nga gentleman ka. Og pagtabon sa tinuod nimong kolor. Wa ko magpakaron ingnon. Maong gitawag ti kag Miss Gwen sa eskwelahan kay respeto ko ang imong authority. Pero kung kita ran duha, wa kay authority nako. Unsa imong gisulti? Pero mas maguwang ko nimo. So bisag wa na ta sa school, dapat respetuhon gihapon ko nimo. No. Wa na ko makita nga kinahanglan buhaton ko kana. Wa ka makakita, Jefferson? Nga naman, butaka? Butaka o bastos lang yun?
Usa ba'y nahitabo nimo? Gikapoy ka? Kung gikapoy ka, pagbakasyon una. Sa layo. Layo sa tanan. Layo nako. Layo sa trabaho. Layo sa imong mga anak. Labi na layo sa imong bana. Dili kay iluom nimo ang tanan, ang kakapoy sa imong lawas. Unya, mubuto kag kalit. Sakto ka. Gikapoy nako. Nasayod kong nanumpa mi atubangan sa Diyos nga mag-uban mi sa kasakit ug kalipay. In sickness and in health. Pero karon nga naa nami sa part sa among kaminyoon nga lisod ug shaky. Murag di na ako kaya. Murag kong mo give up na. Gusto na kong mo give up ug mulaya sa akong waipos nga bana. Ganong dili man nimo buhaton? No. Na ako isulti nimo, ha? Kay wa man ta sa school, di ba? That means, wa ko'y authority over you. Gusto. Busa maning kamot ko nga magmatinod ano nimo. You know, I realize nakagusto na ko nimo, Jefferson. Dili sama sa gugma ko sa akong bana, pero nakagusto na ko nimo. Naana ko yung feelings nimo. Kaniyot, sa dili pa ko nimo i-judge, no? Nahibaw ko nga sayo. Di na ko mapugay na akong kaugalingon. Basta tabagi ko. Tabagi ko, Jefferson. Palihog. Tabagi ko. Sukat pa sa akong pagkakita nimo. Andam ko mo tabang nimo. Sukat nga nahibaw ko nga bugat ang imong gipasan. Andam ko ato bangon ang tanan nilang isulti. Andam kong ubanan ka sa bisan asa. Bisan karon kung gusto ka mo piya ta. Kung muuban ka nako. Dadon ko ikaw sa layo. Dili, Jefferson. Dili ko kinahanglang mo piya. Dili ko gustong magpalayo. Okay. Sige. Ikaw bahala. Mag-adjust ko sa setup na gusto mo. Wa ka makasabot na ako, Pwes, Jefferson. pasabta ko. Usay gusto ni mong akong buhaton. Tabangi ko nga mahimong maayong babae. Tabangi ko nga mahimong maayong asawa. Tabangi ko nga dili maapil sa mga babae nga naglimbong sa ilang mga bana. Nagpakiluoy ko nimo, Jefferson. Kung love you ko nimo, palayo na ako. Kalimti ang imong gibati o pasagdi ko sa kumbana. Papa Cholo, nakaamgo ko nga di ay si Victor ang inutil namong duha. Bisan na paralisado ang iyang lawas pero wa gyud siya mahimong inutil nga bana. Ako ang way pulos nga asawa. Ako ang way pulos. Samtang nag-antos ang akong bana sa iyang sakit, naghuna-huna ko sa akong kaugalingong kakapoy. Samtang nag-uol ang akong bana kay di na niya mahimo ang iyang mga katungdanan namo. Akong giuna-huna ang akong kaugalingong kalipay. Niyan ang gabi una na matikda ni Victor nga medyo nakainom ko. Di gyud ko moinom mao nga dali mamatikdan kung makainom ko. Nangayo ko pasaylo niya kay di ko makatabang niya sa tanang kalisod nga iyang naagian. Wa ko'y nadunggan gawa sa pagpasalamat gikan sa akong bana, Papa Cholo. Ningon pa siya nga siyang angay mangayog pasaylo kay siya ang nakahasol namo. Ingon pa niya, di na ko angay maghuna-huna niya. Ang gusto lang niya nga malipay ko.
Miingon siya nga di siya gusto nga mahimong miserable ang akong kinabuhi. So okay ra siya kung nagkagusto kog lain. Nasurpresa ko, Papa Cholo. Wa ko kahibaw kung unsa ang ako ang bation o unsa ang akong isulti. Dugay na diay nga nasayod si Victor nga nagkagusto ko kang Jefferson. Nakaila na kaayo na ako ang akong bana. Gibasa niya ang akong mga aksyon. Niingon siya nga andam siyang mo tolerate para sa akong kalipay. Sa ako nang giingon, wa gyud sa akong nahuna nga biyaan siya og ibaylo sa lain. Nagpasalamat siya nako og niingon nga tungod kay love kay kuniya. Nisaad siya nako nga maningkamot siya nga mamaayo dayon. Gituman ni Victor ang iyang saad nako. Human sa pipila ka buwan, nidako ang iyang kalambuan. Sa pagkakaroon, hinay paghihapon siyang musulti apan di na magkanga-kanga. Makalakaw na siya gamit ang sungkod. Ug sa grasya sa Dios, di na magdugay, mabalik na siya kung unsa siya kaniadto. Ug bisag di pa fully recovered, naagihapon mi sa iyang pamilya nga anda mo suporta niya og higugmaon siya kanunay. Tungod sa kahuyang, hapit maguba ang among pamilya. Maayo na lang kay nadaog namo ni Victor ang gugma sa usag-usa. Kaniadto masuko ko sa mga asawa nga manglimbong silang bana, pero karon nakasabot na ko nila. Klaruhon ko lang ha, kasabot ko pero wa na ko gikonsinti ning maong buhat. Dini na lang ko to Papa Cholo og daghang salamat. Ang inyong forever kapuso og kabarangay, Gwen. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, og salamat.